Oh. Oh. Naglabas lang ng tawanan. At tapos, nga naman siya iniwan. Parang si Marlon talagang masupalpal siya at talagang hindi ko nga sinabi ko, Marlon, wala akong sinabing galit na galit ako. Nagtatampo ako, iba yung galit sa tampo. Pag totoo, hihingi ako ng tawad. Pero kung hindi totoo, talagang panindigan ko talaga hindi totoo yon. Ano yung natuklasan mo pare tungkol kay Mami Sita? yun lang, galit siya. Hindi naman ako galit niya. Nagtatampo lang. Ay, namin pa naman. Nagtatampo lang, hindi galit. Sinabi ko nga nagtatampo, di ba? Sabi mo, galit na galit. Nagtatampo pare, hindi galit na galit. Tokle ka o. Tama kami ng tao, nagigilty si Marlon. So, hindi siya makatingin sa akin ng diretso dahil yun talaga sinabi niya na galit na galit. Feeling ko kay Marlon, pinag-aaway-aaway niya eh. Yung kami. Inaayos nga natin para kasi eto nga nagtatampo sa akin. Sabi niya, Nakikita natin sa bandang huli kung sino yung masama ugali. Malalaman nila yung mga sarili nila, sabihin nila, sama-sama ko. Ako, nagbuyo lang ako, kayo nag-traitor kayo, di ba? Siyempre, Oo, hindi kami siya mali. Kasi di ba? ako nga may mali. Tignan mo mali ako. Ako may mali. Talaga mo, ayaw mo mali. Salam, welcome sa inyong pangatlong Tribal Council bilang isang tribo. Bago tayo magsimula, papasukin natin ang mga miyembro ng ating jury. Jace. At Kiko. Si Jace at Kiko ay magsisilbing mga matatenga lamang, hindi sila kakausapin, hindi sila magsasalita. Magsimula na tayo. Yung nakaraang Tribal Council, mukhang ang pinakamalaking issue noon ay yung tinatawag nating trust o tiwala. Isang malaking gulat para sa lahat na si Kiko ang na-vote out. Mamisita, tama ba ako? Hindi ko talaga akalain na siya ang mag-vote out. Anong naramdaman niyo, Mami? Nangihinayang po kasi na-act siya. Tapos, tinanggap ko na rin na isa na po siyang jury. JC, nagulat ka sa resulta. Sobrang gulat kasi hindi ko na-expect yung ganun mangyayari. Yung time na yun, sobrang gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin. Rob, sa pagtatapos ng ating Tribal Council, may inabot sa yung Black Pearl. Yung itim na perlas na yan, may dulot na isang boto laban sa'yo sa Tribal Council ngayon. Nagulat ka ba na ikaw yung linapitan ni Kiko at inabot yung pearl na yon? Alam mo po, sa totoo lang, after the Tribal Council, I was so emotional. Kapeste talaga ako. Nabuisit ako sa akin. Ako yung tao may isang salita. May pinag-usapan tayo. Lalaki sa lalaki. Prinsipyo, ika nga. Hanggang sa kahuli-hulihan ng Tribal Council na yun pa ako. Pinanindigan ko, pinag-usapan namin. Kung may pinag-usapan tayo, yun ang gawin natin. Pinag-usapan natin yun eh. Sa madaling salita, sinasabi Sa mo madaling ba? salita pa ako, sinasabi ko, na-traidor ako. Na-traidor ako. Hindi ko ina-expect o inaasahan na yung tao na tinuturing kong kapatid, gagawin sa akin to. Hindi ikaw ang bumoto kay Kiko. Hindi ako bumoto kay Kiko dahil ang pinag-usapan namin ni Kiko ay pinag-usapan. Dahil si Kiko, tinuturing kong kapatid, ginagalang, nilarespeto. Tapos, ibibigay sa akin to. Sa galit mong yan, inalam mo ba kung sino nga ba ang bumoto kay Alam ko kung sinong bumoto kay Kiko. Anong naramdaman mo nung nalaman mo kung sino bumoto kay Kiko? Well, unang-una nakakalungkot. Yung pag-usapan ay hindi natupad. Pangalawa, humahanga ako dun sa dalawang bumoto kay Kiko. Dahil may sarili silang paninindigan. Eh kasi ako nga dapat, may sarili akong paninindigan. Pero dahil dun sa agreement na yon, sinunod ko pa rin. Tapos sa akin ito magbubunta. Traidor pa ako. Kay, nagulat ka ba sa resulta? No. Bakit? Dahil isa ako sa bumoto kay Kiko. Bakit mo siya binoto? Gusto kong magkaroon ng chance ang bawat isa para manalo sa game na to. At ayoko ng papetics-petics lahat ng player dito sa Survivor. Dahil nakikita ko lahat na nakagiging kalmado masyado dahil alam nila kung sino yung maa-out.
So yun ang feeling mo, na parang kampante na ibang mga tao. Kaya si Kiko naman yung iniisip ko. Dahil nga, nafe-feel ko na siya yung nag-decide kung sino yung ma-out. Chris, sa mga natitirang naak, mas nakakabuti ba sa'yo na solid naak pa rin? O sa tingin mo, dapat wala ng mga tribo-tribo? Syalam lang. Tingin ko, pwede pa rin maging solid eh. Pero binoto mo si Kiko, di ba? Sinabi ko binoto ko si Kiko dahil kasi una sa lahat, yung mga personal life kahit labas na, like my birthday, ako yung unang-unang sinabihan niya na bakit kailangan magsaya. Kasi kabilang tribe, malungkot. Rob, imbis na ikaw may hawak ng Black Pearl, sino sa tingin mo ang may hawak dapat niyan ngayon? Sigurado nasa Jaraka ito. Doon sa mga taga-former Jaraka. So wala kang naisip na dahilan kung bakit. Ayoko nang isipin ko na sumasakit yung ko. Okay, ba't ka natawa? Yun nga, parang lagi niya iniisip net. Maya, baka pang feeling ko nga, pati ako, pinagdududahan niya ko ni Kim Blackford para maputag siya dito. Kasi kahit ko hawakan ko, akin na yan, baka itago ko or something. Okay, JC, sa unang reward challenge, hindi kasama si Chris and si Kay. Sa pangalawa, sinama mo sila, iniwan mo si Mami Zita. Napag-isipan mo ba yon na gawin para mahimasmasan sila? Dun sa mga unang sinama ko nung unang challenge, sinabi ko na sa kanila na gusto ko fair sa lahat. Yung hindi nakakuha, kasi gusto ko lahat may makuha. Yung kay Rob naman, kaya siya yung pinili ko. Alam ko magtatampo si nanay sa akin na hindi siya yung pinili ko. Pero yung kay Rob, parang binigay ko sa kanya ang consuelo yun dahil nasa kanya yung Black Pearl eh. Alam ko sobrang emotional siya nung tribal council. Marlon, hindi ba tuwing umaalis ang isang grupo, hindi mo naisipan to take advantage sa situation at kausapin, baka pwede mo buyuin yung ibang matao? Hindi ko na naisip pa kasi siyempre alam ko na para saan pa kasi parang nakatatak na sa isip ko nun na Jarakay. Parang nakapila na kami tatlo eh. Hihintayin lang namin yung turn namin. So, wala na akong magagawa. At this point, ganun pa rin ba nararamdaman mo? Ngayon, iba na. Parang medyo bawat isa sa kanila may sarili na paninindiga. Parang meron ng choice. Parang hindi na sila sumusunod kung ano yung nasa puso nila, yun lang yung binobotan. Rob, agree ka ba kay Marlon? Pwedeng gano'n. In fact, doon niya ako worried eh. Kasi kung regalo sa akin ng kaibigan ko, baka ito na yung pinakahuling gabi ko dito sa isla.